Ang grupong Gays for Gaza ay isang natatanging uri ng tanga. Ibig kong sabihin, wala na akong masabi. Hindi ko na talaga alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa'yo. Isang araw lang ang lumipas. Pakinggan mo. Pagkalipas ng isang araw, binugbog na sila. Binugbog sila ng mga Islamista. Todo effort sila at sumisipsip sa Islam at mga Muslim. Ano bang problema nila? Paulit-ulit silang ginaganon. Baka nag-enjoy sila. Hindi ko alam. Baka nag-enjoy sila sa pambubugbog. Hindi ko maintindihan yan. Tingnan mo to. Pakinggan mo lang. Ang CSD. Sila ang nag-oorganisa ng Pride. Oo. Ang Pride March ay inorganisa ng mga bakla at pro-bakla. At panurin mo kung ano ang sinasabi nila. Ang CSD. Lubos kaming nababagabag sa nangyari kahapon. Nasa isip namin ang mga biktima, kanilang mahal sa buhay, at lahat ng naapektuhan ng pangyayaring ito. Ayaw naming magamit ang pangyayaring ito para sa layuning pampulitika. Ayaw namin meron anong grupo na mapagbintangan namin dahil dito. Under suspicion for this. May mga taong sumusubok na hatiin ang ating lipunan at pag-awayin ang ilan laban sa iba. Hindi natin ito papayagan. Dahil ng sinabi ko, wala nang ibang paliwanag mga pare. Sa tingin ko, gusto nila yung banggaan. May fetish sila ron. May fetish sila ron. Mga pare, ibig kong sabihin, wala na akong ibang paliwanag. Tignan niyo to. Itong babae kahapon sa Berlin, sa isang vigil para sa mga biktima ng Pride attack, sinabi niya, hayaan yung i-quote ko, sinabi niya na nung una kong narinig ang tungkol sa atake, umasa akong hindi Muslim ang umatake. Ano ba ang obsession nila? Paano kaya natitiis ng mga taong to ang sarili nila? Iniisip nila na meron kang napakataas na pananaw o ideya tungkol sa mundo. At araw-araw, tuwing binubuksan mo ang social media o tinitingnan mo ang balita, kinokontra nito ang pananaw mo sa mundo araw-araw. Paano mo natitiis ang sarili mo? Ibig kong sabihin, hindi na nakapagtataka kung bakit karamihan sa mga makakaliwa, alam mo na, nagiging siraulo na sila. Siguro, magiging siraulo rin ako. Pero alam mo yon, oo. Mahal ko ang lahat. Kahit sinasaktan, pinapatay, sinasaksak, ginagaha sa kanila. Pero ikaw, hindi. Mahal pa rin kita. Tapos boom, isa na namang sampal sa mukha mo. Sa isang punto, masasabi mong tama na, sapat na ang tiniis ko. Sinubukan kong mahalin ang mundo at maging tulad din na Gandhi at Martin Luther King. Pero hindi na gumagana. Sa isang punto, kailangan mong magbago mula kay Gandhi papuntang Dr. Dolittle. Hindi, ako na ang magsasabi niyan. Sa isang punto, kailangan mo magbago mula kay Gandhi papunta kay Dr. Evil. Sa palagay ko, ganito ang mangyayari sa kanila. Kung mahinahon at rasyonal ka, hindi ka lilipat mula sa isang matinding panig sa isa pa. Basta, inaangkop mo lang ang pananaw mo sa mundo ayon sa sitwasyon sa paligid mo. Sinasabi mo lang, sige, baka hindi natin kayang mahalin ang lahat. Baka hindi natin kayang mahalin ang mga taong literal na gustong patayin tayo. Sinasabi nilang kinamumuhian nila tayo. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung ano ang sinasabi nila. Wala nang masasama pa dyan, pare. Tingnan mo ito. Pero magkakaroon ng protesta, maupo ka sa tabi ng lalaking pupunta at susubok kang tumagos at magsagawa ng sodomya. Sa isa, ang lalaki ngayong gabi. Sigurado magtatagumpay ka raw, basta't kasama mo ang lalaking ipapasok ang ari niya sa puwet ng isa pang lalaki. Kaya sinasabi ng Muslim na ito, na itong mga Gays for Gaza, hindi tayo pwedeng maging kaalyado nila. Hindi natin kaya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga tao sa Gaza. Pero Gays for Gaza. Sila ito. Ito ang mga Aussie Gays for Gaza. Guys for Gaza, globalize the intifada. Guys for Gaza. Globalize the intifada. Guys for Gaza. Mag-ingat ka. May Muslim sa likod mo. Hindi, ayos lang. Gusto ko siyang nasa likod ko. Guys for Gaza. Globalize the intifada. Mga kaibigan, Mga kaibigan. Hindi talaga ako magsasawa sa kanila. Tingnan nyo. Gusto lang talaga nilang mag-party. Hindi ko na nga alam kung sino ang... Who's who?
Hindi. Para ibang level na to, tignan nyo. Isa pa. Anong pwede nating gawin mga pare sa mga taong ganito? Anong gagawin natin? May seryoso akong ipapakita sa inyo. Oo, ito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim, si Hassan Nasrallah ng Hezbollah. Ano ang sinasabi ng mga pag-aaral? Sinasabi nila na ang mga sumali sa kilusan ay hindi na makakaalis sa kilusan. Ali. Naipit na sila. Bakla na sila habang buhay. Yun lang. Kung mamatay siya, kahit mapatawad siya, kahit magsisi siya, kahit umiyak siya sa kalagitnaan ng gabi, makakabawi pa rin siya. Palaging bakla sila. Habang buhay kang bakla. Bakit ka bakla? Habang buhay akong bakla. Parang kaliwete ka lang din. Bakla ako. Hindi ko kayang magbago. Umiyak ka man, magdasal ka man, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang magbago. Ito ang sinasabi ni Hassan Nasrallah. Sinasabi niya, yun na yun. Wala ka ng pag-asa. Magpapakumbaba, magsisisi, at mag-aayuno siya. Usapan tungkol sa mga tao. Dahil narinig ko ang tungkol sa mga tao at kilala ko ang mga tao sa labas ng Lebanon. Bakla. Nangyari sa kanila ito. May mga nagdarasal, umiiyak, nag-aayuno at malinis ang kama. Iyon na muna sa mayon. Kapag nagsimula ka ng mag-enjoy, yun na yun. Wala nang balikan. Ano mga responsibilidad ang sumisira sa pamilya at lipunan? Kaya nga may solusyon ang Sharia. Makita natin ang pagkakaiba. Ito ang isang tao na tumigil sa paggawa ng isang bagay. Kung ang zani, kung ang batang zani o ang lalaki o ang babae, kung ang zani idha lam yakun muhassanan yujlad. Hinagupit? Kung siya ay may asawa na, siyempre ayon sa batas. At kung napatunayan, siya ay papatayin. Sa kaso naman ng sodomia, walang pinakaiba kung binata o may asawa. Sa kaso ng sodomia, may pagkakaiba ba kung binata? Kaya kung ikaw ay nakagawa ng pakikiapid, kung ikaw ay walang asawa at alam mo na, nadala ka at isang binata at dalaga ay nagkasala, hahagupitin ka. Pero kung may asawa ka, mas mabigat ang parusa. Babatuhin ka hanggang mamatay. Kung bakla ka, hindi mahalaga kung may asawa ka o wala. Itutulak ka mula sa pinakamataas na bahagi ng lungsod na walang pakpak. Naniniwala kong kaya kong lumipad. Iyan ang tingin nila sa'yo. Kayo, Gays for Gaza. Anong gagawin natin sa kanila? Ano ang gagawin natin? Diyos ko. Madalas nating tanungin, paano nakakapasok ang mga barbaro sa lungsod? Sila ay nakakapasok dahil binubuksan ng ating Gays for Gaza ang mga pinto at hinahawakan pa ito para sa kanila. Ano sa tingin mo gagawin niya sa mga Gays for Gaza? Diyos ko, tingnan mo siya. Ano kaya ang gagawin nila? Gays for Gaza. Panurin mo itong video na ito. Magpapalit tayo ng paksa. Mahalaga itong tandaan. Sa pro-Hamas na protesta nitong weekend, napansin namin ang Rainbow Pride flag na ginawang kamukha ng Palestinian flag. Maraming banners sa paligid, karamihan may nakasulat na Gays for Gaza sa mga martsa. Nakakainis! Nakakainis! Gawin pandatingan! Nakakainis! Yung ibang video, kayo na bahala kung kakaiba nga ito. Pero kakaiba. Kakaiba. Kung banayad na sabihin, Naisip ko kung gusto ng mga taong nagdiriwang ng Gays for Gaza na malaman kung ano ang nangyayari sa mga bakla sa Gaza. Itinatapon sila ng Hamas mula sa gusali o hinihila sa likod ng motorsiklo tulad ng nasa larawang ito. Pinalabo namin ang katawan. hindi mahalaga yon. Kahit patayin nila tayo, di ibig sabihin dapat nating kamuhian sila. Hindi natin sila kailangang kamuhian. May karapatan pa rin sila. Gusto naming tulungan silang lumika ng isang sobrang homopobikong lipunan. Hindi ba makatuwiran yon? Alam mo, paano na lang ang ibang bakla? Ang tatanga ng mga tao. Pakiramdam ko gusto akong patayin ng ilang Muslim. Pero hindi naman lahat, syempre. At wala namang bansang Muslim na gugustuhin tanggapin ako. Pag pumasok ako doon, aarestuhin ako. Sa Pakistan, sarili kong bansa, papatayin o pagtutulungan akong patayin ng mga tao. Sige.
Ipinakita niyo na ang nararamdaman niyo sa akin bilang lipunan at bansa, kaya hindi ko nasasabihin na mahalin niyo rin ako. Alam mo, mahal pa rin kita. Hindi na kita mahal. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para siguraduhin na ang iyong nakalalasong ideolohiya ay hindi makapasok sa kanluran. Well, nakapasok na nga, pero hindi ito magtatagumpay na magkaroon ng matibay na pundasyon. Ito ang huling tanggulan natin, kaya palagi akong nagsasalita laban sa Islam. Ayokong mag-develop ang Islam at magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanluran. Magaling silang lumaban, pero lumalaban din tayo. Hindi tayo gaya ng mga gays for Gaza na para bang sinasabi nilang, okay lang, halika, gusto mo kaming patayin? Sige, baka ikatuwa pa namin. Hindi ko talaga maintindihan mga pare. Batang baklang lalaki na hinihila sa mga kalye ng Gaza. Hindi lang ito sa Gaza. Sa West Bank, isang grupo ang pumugot ng ulo kay Ahmed Abu Mahkoumi. Tingnan mo ang baklang lalaking ito. Ang buong grupo ng Gays for Gaza ay literal na nilait siya. Tingnan mo, naging aktivista ako matapos ang isang dating Muslim na nagngangalang Mashal Khan ay brutal na nilinsya ng mga mandurumog sa loob ng kanyang unibersidad sa Pakistan noong 2017. Naging aktivista ako at piniling harapin ang panghabang buhay na laban sa buong sibilisasyon. Hindi sa pagmamayabang, pero ganyan talaga ang mga tao. Oo, kung may taong galit sa mismong pag-iral mo, hindi mo sila sisipsipan. Lumalaban ka. Pero handi ang Gays for Gaza. Diyos ko. 25 anyos na bakla yon. Nakakapagtakang isipin na yung grupo ng mga bakla para sa Gaza hindi naman nagmartsa noon at wala rin masyadong nagmalasakit. Sistematikong binibitay ng Iran ang mga bakla. Sa West Bank, Gaza at mga Arabic TV channel, araw-araw nananawagan ang mga imam ng pagpatay sa mga bakla. Ang tinde ng kabalintunaan niyan, di ba? Pareho ang pagtingin ng Hamas at mga Palestino sa mga bakla at Hudyo, gusto nilang gawin sa kanila ang ginawa ng mga Nazi pati sa pagsasalita. May ilang bakla sa Amerika na dahil sa galit sa mga Hudyo, pumapanig sa mga Palestino na nais ring patayin ang mga bakla at Hudyo. Hindi lang sa Amerika. Tingnan mo ulit ang taong ito. Pasensya na, kailangan ko siyang ipakita ulit. Tingnan mo ito. Mga best, Gays for Gaza, Gloria Balazi, Satifana! Mga bes, mga bakla para sa Gaza. Gloria Leif digs sa Tifana. Mga best para sa Gaza! Tingnan mo siya at yung bagay na yan. Diyos ko, nakakainis. Tungkol sa galit sa mga Hudyo, si Alexandria Ocasio-Cortez ay itinuturing na nayong problema ang anti-Semitismo. Oh, Nag-tweet siya, huwag na nating pansinin na sa 3 linggo halos sinuportahan niya ang Hamas. Bumoto siya laban sa resolusyong pangkongreso na sumusuporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Bukas, magkakaroon ng malaking pagbabago sa loob ng Democratic Party. Nag-aalala na ang mga demokratang sumuporta sa Hamas. Salamat sa panonood. Pumunta sa joinandin.com. sobrang nakakabaliw mga pare. Sobrang nakakabaliw. Hindi ko alam. Wala akong sagot para dito. Ikaw ba? Meron?